Pagabarog tatanan kag pangamuyo ta sa Dios aton pagtuon sa pulong sa Ginoo. O Dios nga gamhanan nagapaubos kami sa among kaugalingon kag amo no Dios ginakilala nga kun wala ikaw wala kami sing sara nga mahimo Ginoo. Kag ang imo o Dios pulong amo o Lord ang pinakaimportante sa kabuhi namon. Gani Ginoo nga pangamuyo kami nga amon o Dios ma-priority ang pagpamati Ginoo. Amon o Dios mahatagan dako nga baliyo ang imo mga mensahe. Tungod initanan agi lang sa kabuhi namon. Gani sa sini nga kabuntagon inubanan Lord sa imo balang nga Espiritu Santo unsad ka sa tunga namon kag labaw sa tanan. Ikaw o Dios ang maghahatag sa amon sing kaalam, panabot kag bisan pa man Ginoo ang imo ginuhamili nga dugo nga magatabon sa amon. Madamo nga salamat sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod ta, let us continue sa aton pagtuon parte sa Luke sa chapter 12:35 going sa verse 40. Salamat sa Dios tungod kay ari sila si Brother Tiboy pud sa iya asawa. Kadayon bisan pa man ang mga barkada ni Inchik nga anak ni Manong Berto kag kitang tanan welcome ta sa ngalan ni Kristo Jesus. Kag dayon pasalamat po ta sa Dios tungod kay just imagine buwas Hunyo na last day karon sa bulan sa Mayo. Kag dayon ikatatlo naton nga pasalamatan ang mga kaigsuonan nga pabilin nga naghatag sa ila panahon kag oras para sa pagpangamuyo kapag puasa. Muna nga usahay baliko nakon ginaagi na lang naton sa idiom. Mas damo ang gatambong sa puasa kaysa Thanksgiving. Muna nga kung kaisa gi-idiom na lang naton pero sa pagkatinuod hindi gina mahitabo. Damo gyud ang gatambong sa pasalamat kay bisan diin ka magkadto lifestyle na sa Kristohanon. Pero panahon sa puasa, endangered species na ang nagataya sa ila kabuhi para sa pagpangita sa Dios. Muna nga pasalamat ta tungod kay may mga tao gyapon nga gigamit ang Dios para sa pagpangamuyo, para sa paghangyo sa Dios, kaglabaw sa tanan sa pag-intercede sa aton mga pamilya. Amo na nga salamat sa Ginoo nga continue ang aton congregational fasting. So right now, this is a blessed, dedicated servant of Christ. As almost 4 Sundays na aton nga gitun-an. Let us once again basahon naton ang Luke in chapter 12:35 going sa verse 40. Amo ning gi-state sa sini nga passage. Pag-andam kamo bisan unsay mudangat. Una nga ako ni giwali sang Sunday kag dayon it is preparations para sa aton nga ang natabo sa kay Brad Maing o bito nang ako nagtuo ang mga wali hindi lang kay pag-encourage, hindi lang kay pag-motivate, ang mga wali nga ato nabatian hindi lang kay paghatag guidance sa kabuhi naton, labaw sa tanan, it is a warnings. Who knows nga may naglambot nga mga kalamidad bisan pa man sa aton kauban. Nga balikon nakon ang Dios naton way na pagkulang sa aton. Palangga kita niya. Amen. Amo nang gihambal nakon bisan pa man sa aton congregational fasting. Ang Dios nagpadala na og magtutudlo pero ang problema kita nga gitudloan. Ang Dios nagprovide na og simbahan, insakto nga Dios ang aton nga gisimba, pero ang problema kita nga mga magsusimba. Amo na nga abi mo lang ang kalinaw sa pamilya
ini tanan naglambot ni nga blessing tungod kay may nagatudlo. Kaya nga, i-compared naton ang aton kabuhi sa panahon nga way pa may nagtudlo sa aton. Hindi subong sini ang aton pamilya. Hindi subong sini ang aton pagkabuhi. Hindi subong sini ang direction nga gisubay naton. Mobitaw na nga sa gipawali ko dito sa birthday ni Brad Jan, akon gyud gi-appreciate ang mga tao nga gingamit sa Dios. Kay kun way ni nga mga tao, way kalinaw ang aton pagpuyo. Way direction ang aton pangabuhi. Amo na nga ang number one nga factor nga aton pasalamatan ang mga tao nga gingamit sa aton. Diin kahata kun diin kun ini nga mga tao way naglambot sa aton. Asa kahata kun kini nga mga tao way gi-provide sa aton sa Dios. Amo na nga ako nagatuo ang aton pag-alagad sa Dios. Pasalamat nga may mga tao nga gingamit para sa aton. Amo na nga sa congregational fasting naton, hindi problema ang gipadala nga mga manuguli. Ang problema kita usahay nga ginatudluan. Amo na nga siling padiri, pangandam kamo sa bisan unsay mudangat. Baksig hugot ang inyong mga bisti ug dagkuti ang inyong mga suga. Verse 36, siling dayon diri niya. Sama sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal, sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw og nagandam, sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron niya sila sa kananan og silbihan. In verse 38, og bulahan sila kung makaplagan niya nga andam bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ang verse 39, og timan ikini kung ang tungod manggod sa kortina. Timan ikini kung nahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang katawhan, ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa, kamo usab, kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao muabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Ang suglugoon nga gistit sa sini nga passage, way iban nga gihisgutan kundili singa na imo katupad ikaw. Amo ni ang aton tun-an as blessed dedicated servant of Christ. Yes, palikon naton ang aton igsuon sa Cadiz, kalit kaayo ang natabo sa iya. Parehas gihapon kang Brad Maing, kalit ang natabo. Amo na nga, hindi ta ngayon magkumpiyansa. Sabi mo lang, ang oportunidad sa kabuhi, muagi lang. Amen. Mubito na nga, paglambot sa Domingo, just grab the opportunity because this is pass by. Mulabay lang. Ang tagsa ka panahon nga gihatag sa aton sa Dios, labi na ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, this is part ni sa opportunity. Muagi lang siya. Ang tanan nga activities nga gihimo naton para sa Ginoo, muagi lang ni siya. Mobito na nga balikon naton, ang root word sa opportunity is high tide. Taob. Sayon ang usa ka gitawag sakayan, barko o ruro nga maplastar nimo sa pantalan kung taob ang dagat. Pero kung hunas na, hindi nimo maplastar pag-ayo. Amo ning kabuhi naton. Meaning, ang imo karon kabuhi, nagapataob pa. Singa na ang imo tupad, nagapataob pa. This is an opportunity. Nga mintras gapataob pa ang imo kabuhi, iplastar ang imo kabuhi sa pantalan. Sino ang pantalan? Si Kristo Jesus. Amen. Kay kung maabtan ka sa hunas,
hindi na nimo maplastar ang imo kabuhi diha kang Kristo Jesus. Amo na nga ang tagsa ka activities, this is what an opportunity. Balikon na kon, hindi tanan panahon makasimba ka. May mga panahon yun nga di ka na makasimba. Amen. Amo na nga ang tagsa ka kaadlawan, that is as opportunity. Pasalamati ang Ginoo. Amen. Ang matagtuig sa kabuhi naton, ang pagpasalamat naton, just grab the opportunity kay nga agi lang ang kabuhi. Amen. Amo ganay nang ang Biblia gitudloan kita sa insakto nga kabuhi kag insakto nga pagkabuhi sa sini nga gitawag kalibutan. Ang Dios naton amo ang nagagiya sa aton. So this time ang gistate ni Christ, this is part ni sa opportunity naton nga mintras wala pa naglambot ang surprise nga circumstances sa kabuhi naton, nagrab naton ang opportunity. Just imagine lang, karon lang ko kahibalo sa asawa nga si Brad Maing gapulaw sa cellphone. Just imagine that. Inang amo na nga nakasulti gyud ko, damo na nga mga gihambal naton. O may mga examples pa ta nga gigamit sa pag-umangko ni Junjong, namatay tungod sa email. O while ang aton utod gasigi lang pamati. Diba? Amo na nga nakasilinggi ko, sometimes ang aton kabuhi hindi gyud naton mamahay ang Dios. Kuha ninyo? Nya karon, this is surprise circumstances. Amen. Kay balikon na kon, hindi tanan ang maglambot sa aton mga maayo. May hindi gid maayo nga magdangat sa aton. Ang importante, preparado ka, kag dayon ready ka. Amo ning gistate sa sini nga passage. Mabito na nga ang prayer giinan ni Romeo, maayo to. Pero kung mamatay ka nga hindi ka masanctify, amo nang problema. Amo gani na nga ang Ginoo nga gaagi ang Kristohanon sa sanctification, budlay nga mamatay ka nga waay ka masanctify. Amo na nga para sa akon, mas maayo ni kay nga this is part sa sanctification. So, budlay kung kuhaon ka sa Dios nga way nimo na preparar ang imo kabuhi. Amo na nga palakpakan nato ng Ginoo. Ining blessed, dedicated servant of Christ, if we read this topic, 2 times gistate dere ang word nga blessed. It is almost repeated 2 times in verse 37 and 38. Bulahan katong sulugoon. Amen. Mao nang gi-state ni Kristo Jesus. This word blessed is almost repeated 2 times sa verse 37 kag verse 38. Kag dayon, kulang taon na ton sa aton nga gitawag notes according sa sini nga passage. Ingon pa diri niya. Kay di na gyud makita. The praise, blessed are those servants whom the masters find watching for him. Ako nagtuo, ang Biblia mismo nagsulti, si Kristo Jesus mismo ang nagsulti, bulahan kadtong sulugoon. Kuha ninyo ha? Kitang tanan mo ingon, bulahan. How sweetest this word kung ang Diyos mismo ang nagsulti. Mabito na nga balikon na kon, as human point of view, para sa aton, lain ang mga bulahan. Para sa aton, ang bulahan, ining damo yuta, damo kwarta, daghan og tindahan, daghan og panagat. Para sa aton, ang mga bulahan, kadtong mga tao nga na-prospered ang ilang kinabuhi sa material, labaw sa tanan, ila naangkon ang
puan sa ilang nga mga gitawag professions. Para sa aton amo na ang bulahan. Pero sa mata sa Dios lain. Ang gistit niya direng nga bulahan, ang usa ka tawo, Kristohanon, nga nanginsulugoon sa Dios, nga nakaplagan niya. Iya nakaplagan, which is naabtan niya. Iya na matikdan, iya nakita nga ang kabuhi sa sini nga tao. Bisan naglambot sa iya ang mga pagsulay, ang hindi maayo sa kabuhi niya, pero nakaplagan gyapon niya nga ini nga sulugoon nagbantay sa pagbalik sa iyang agalon, which is Christ. Amo ng Proverbs chapter 8 verse 34 nagahambal, kulang taon na ton sa panultihon, magmalipayon ang tao nga mamati kanako, ang tao nga sa matag adlaw anaa sa akong pultahan, nagahulat sa ganaan sa akong balay. In English dito sa New King James Versions, sa Proverbs chapter 8 verse 37, kulang taon na ton, blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Meaning, amo ni ang kabuhi sa Kristohanon. Sino ni? It is watching daily at my gates. Where is the gates of God? Where is the doorpost of God? Ang metaphor nga gigamit ni Solomon, this is considered as the church. Mga tao ni nga nagpabilin, nga namati, diha mismo sa ganaan sa Diyos. Diin ang ganaan sa Diyos. Ang ganaan sa Diyos, amo ang simbahan sa Ginoo. Palakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga ako nagtuo, this blessed, it is repeated almost 2 times. Kagdayon, ingon pa diri ni Kristo Jesus sa notes na ton, Jesus was not speaking of financial or material blessings when Christ enumerated the blessings. Why siya nagisgot diri parte sa material, parte sa imo nga gitawag kabuhi nga nag-uswag ka, nagdilanto ka. No, Jesus Christ is not talking about as material blessings. Why siya nagisgot sini? Because, blessedness is the thing which men pretend to pursue. Amen. Gusto sa tao nga manginbulahan siya sa sini nga kalibutan. Amo na nga nag-strive siya, nagapaningkamot siya, kay gusto sa tao nga manginbulahan siya sa mata lang sa tao. Pero hindi sa mata sa Diyos. But hindi naton pwede masiling ni sa tao because only Jesus could say, blessed with complete authority. Si Kristo Jesus lang ang makasulti sini. Amen. Singana imutupad, si Jesus lang ang makasulti sini. Kitampod nga mga nag-alagad sa Dios, ma-discern naton ang mga kaigsuonan nga gipakamayo sa Ginoo. Amen. Ma-discern naton, makita naton, mahatagan naton og dako nga pagpamalandong ang mga igsuon naton nga gipakamayo sa Dios. They are what blessed by God. Nga gibless sila sa Dios tungod kay may gihimo sila. Amen. May gihimo sila. Hindi kapag i-bless sa Dios kung way ka may gihimo. Amen. Yes, although Jesus Christ could say, blessed with complete authority, ang Dios lang ang makasulti sina. Pero kita po, makadiscern ta kag makakita pa nga ang igsuon naton gibless sa Dios. Amen. Is Jesus is not talking about immaterial blessings. Kaya nga man, may mga Kristohanon nga gibless bisan dili siya faithful. Pero ang Kristohanon nga matured, ma-discern niya nga ini nga tao gibless ni sa Dios. It is both spiritually and materially. Kay ang tuod nga blessings nga naghalin sa Dios magsugod na sa sulod. Amen. Kay kung i-bless ka sa Ginoo sa material pero ang imong spiritual gauga, it is not came from the Lord. Hindi na iya sa Dios nga panalangin. Yes, bastante ka sa financial, pero kung ang spiritual nimo nagapakadto na paidalom, hindi na iya sa Dios panalangin. Kaya ang panalangin nga iya sa Dios, magmainiton ka sa pagpalapit diha sa Ginoo.
Amo nang panalangin nga sa Ginoo. Pero inang nagakabugnaw ka, bisan may gidawat ka pa nga gitawag sweldo or something unsa pa na, kung nagakabugnaw ka, hindi inaiya sa Dios. Kag amo nang gi-state ni Christ, because Jesus Christ could see that complete authority as the word blessed. Anong gihambal niya? Bulahan kadtong sulugoon. Let's say ang Luke chapter 11 verse 27 to 28. Sa diyang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao og mingon. Bulahan ang babae nga mo'y nagsabak og nagpasuso kanimo. Ang gitumod sa sini nga babae, si Mary. Kay ang nagsabak ag ang nagpasuso siya si Maria. Siling sang babae, bulahan ang babae nga nagsabak og ang nagpasuso kanimo. Pero si Kristo Jesus, why niya gitubayan ang gistate sa sining nga babae? Anong gihambal ni Kristo Jesus dito sa verse 28? Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. So meaning, ang nagtuman kag namati para sa Dios, amo ning mga bulahan. Amen. Singanay mo katapat, you are blessed kung gihimo nimo ni. Bulahan ka sa mata sa Dios. Mumito na nga baliko na ton, precious ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. At the same time, magtikang ka sa pagtuman niini. Kay amuning gipangita sa Dios. Ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, yes, dili ni question. Ang pagtuman among pinaka-importante. Just strive. Then, the second thing, kung lang taon na ton, Jesus knew who are blessed in spiritual. Si Kristo Jesus mismo kahibalo siya, sino ang gibless sa espirituhanon nga blessing. Ilang tawa inyo tupad kung gibless na siya sa espirituhanon nga blessing. Tawa. Jesus knew that. Hindi kay sa material lang. Amen. Muna nga ang importante ang blessing sa spiritual. And then the third thing, we are not truly blessed until we see what Christ wanted. Hindi ta mangin bulahan. Mintras hindi naton ma-discern kag makita ano ang gusto sang Dios sa aton kabuhi. Hantod nga hindi naton ma-perform ano ang gusto sang Dios aton kabuhi. Hangtod nga dili naton mahimo ang mga butang nga gipangita sang Dios aton kabuhi. We are not blessed. Ikaw mismo makabatyag ka sini. Kung ang mga butang nga wala nakita sa Dios sa imo kabuhi, yes, hindi ka bulahan sa mata sa Dios. Posible nga bulahan ka sa mata sa tao, pero mintras nga wala nimo nakita unsay gusto sang Dios sa imo kabuhi, you are not blessed, brothers and sisters. Iro kung nakita sa Dios ang kagustuhan niya dira sa kabuhi nimo, ang Dios walay duha-duha musiling sa imo, you are blessed servant. Palapakan nato ng Ginoo. Tag-amo ni ang statement ni Christ dito sa verse 37 kag verse 38. So, paano ka mangin blessing? Kag paano ang Dios malipay sa imo? Nga makita niya ang mga butang nga iyang gipangita sa aton. Ang kagustuhan niya nga makita sa kabuhi naton. There are three biblical truths nga lang taon naton as we continue sa aton gitun-an atong unang Sundays. Number 1, if your loins girded closely. Anong gihambal dito sa verse 35? Hugta, pagbakos ang inyong hawak. Tagkuti ang inyong mga sugat. This talking about bind closely your commitment. Ang pagbakos hugot diya sa imong hawak, amo ni ang punto sang Dios. Hugta ang imo commitment sa pag-alagad. Amen. Silang padari, bind closely your commitment or to be serious your commitment
to the Lord. Seryosuha ang imong pag-alagad. Singga na imo tupad. Seryosuha ang imong pag-alagad. Amo ng state ni Kristo Jesus, hugta pagbakos ang pag-alagad sa Dios, hugtanay ni sa bakos. Nga maabot ang mga pagsulay. Maabot ang mga testing sa kabuhi. Damo sa mga Kristohanon nga paglambot sa pagsulay na miya, kaya nga hindi hugot ang ila commitment sa Dios. Madamo diri sa aton ang nagsimba. Yes, they are what? Come and go, come and go, come and go. Gasulod sila, kag dayon nagabiya sila, nagasulod sila, dayon nagabiya sila. Why? Hindi hugot ang ilang abakos. Luag ang ila commitment sa Dios. Pero kung hugot ang imo nga commitment sa Ginoo, bisan ano pa ang maglambot sa imo, pabilin ka kay nga ang imo nga gitawag paghigugma sa Dios, siyado kahugot kayo. Palakpakan na ito ng Ginoo. Disclose commitment or is serious your commitment to the Lord. Amo ni ang gipangita sa Ginoo. Seryosuha ang imo pag-alagad. Inangyambal dito ni Peter sa chapter 4 verse 7 sa New King James Versions. But the end of all things is near, is at hand. Therefore be serious and watchful in your prayer. Be serious and watchful in your prayers. So si Peter mismo nag-state siya nga, you must be serious your commitment to the Lord. Amen. Let's say sa mga igsuon naton nga nagsimba, ang mga first-timer naton, ang mga new sympathizers naton, karon pa lang mga muyo ta sa Dios, hugto naton ang aton bakos sa pag-alagad. Kay may pagsulay nga maglambot, may mga testing sa pag-alagad, hugto naton ang aton bakos. Iniguha naton, may mga tao na nga magyaga-yaga sa aton, kag ingnon ta nila, nagbuang agin ka na. Pero brothers and sisters, hugta ang imo bakos. Amen. Hugta. Amo ning gistate sa Bible. Kung lang taon na ton, ini nga passage. Si Peter nga naghambal sini, iya ni kaagi. Amo bitaw na nga ang John chapter 21 verse 18, sultihan ko ikaw, si Christ ang iya sinigямbalan si Pedro. Sultihan ko ikaw sa matuod. Sa batanon pa ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon. Kung naggaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang mo muna, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. The first interpretations, it refers sa kamatayon ni Apostol Pedro. Kay balikon na ton, sa tanan nga apostoles, si Pedro lang ang inlansang. Gilansang siya nga bali, ang iya ulo ari sa duta, ang iyang tiil adto sa ibabaw. Because, according pa sa history, usa ka beses, nagsugatan ni Pedro si Kristo Jesus nga nagpasan sa cross kay si Pedro gusto siya mo iskapo. Iya nasugatan si Kristo Jesus nga nagpasan sa cross kag dayon iya ni na nakilala siling siya. Ginoo asa ka padung si Kristo Jesus mitubag sa iya. Magpalansang ko pag-usab para sa imo. Pagkadungog ni Pedro siling siya, dili ka na mahimo Ginoo. Kag amo ni ang prophecy ni Christ nga ginlansang siya nga gidupan niya ang iyang kamot. Ang ulo niya ari sa yuta, ang tiil niya adto sa ibabaw. And then the second interpretations, it is talking about sa Christian life as immaturity and matured believers. Ang immaturity nga Kristohanon, sila pa ang gabako sa ila kabuhi. Amen? Singga na ang imo tupad. Ikaw pa ang gabakos sa imo kabuhi kung ikaw immature. Sang batanon pa ikaw ang magbakos. Amo na nga siling pa sa Biblia, pagusto ka. Kag amo ning gihambal na kon sang Friday. Yes, it is because of free will. Ang free will nimo, way pa na nimo na submitar sa Dios.
gapagusto ka, kung diin ka malipay, dito ka, ikaw lang ang gabakos-bakos sa imo nga kabuhi. Pero, ang Kristohanon nga matured, lain na ang magbakos sa iya. Sino na ang magbakos sa iya? Ang Diyos na. Hindi na siya gusto sa mga lugar. Sila pa sa Bible, ang mga lugar nga hindi niya gusto kadtuan, amo na noon ang kadtuan niya. Let's say, sa congregational fasting, singa na imo tupad, sino ang gabako sa imo? Sa congregational fasting, sino ang gabako sa imo? Pamangkuta siya, sino ang gabakos? This is the Word of God. Ikaw pa ang gabakos, pero kung ang Diyos na ang magbakos sa imo, hindi ka nakabuot. Hindi ka na makasupak. Hindi ka na makahatag og rason kaya nga ang imo free will, imo gipaidalom sa free will sa Diyos. Amo ni ang nalambot sa kang Pedro nga during the time siya mismo hindi siya seryoso sa iya pagsunod kang Kristo Jesus. Iya gipakita sa iya kabuhi nga siya naka-experience siya sa sini nga mga butang. Amo na nga gi-challenge niya ang mga believers, you must be serious your commitment to the Lord. Seryosuhan ninyo ang inyo pag-alagad sa Diyos. Amo na nga ang word nga serious kung lang taon na ton. As we continue sa sining pagtuon, it is not demeaning or behave ourselves nor keeping yourselves to enjoy. Ano ning word nga serious? Hindi ni kay gapa, buot-buutan ka. Oh. Nga inang iba nagtuwad-tuwad, nagkatawa, pero ikaw, amo na nga sulti na lang nakon, hantod sa imo kamatayon, di kagig ka mao mo katawa. Hindi subong sina. You must enjoy life. Latoblaw. Anong gihambal dito sa Psalm 100 verse 2? Serve the Lord with gladness. Kita ito namin ngon, alagari ang Ginoo nga may kalipay. Pero lingi ang inyo tupad. Ialagaran ang Ginoo nga daw patay. No. Hindi subong sini ang serious nga mangigseryoso ka na lang, di ka na magsige katawa kay amo ning gipangita ni Pedro, amo ning gipangita sa Dios. Paglingkod nimo diri sa simbahan, lingkod ka na lang nga daw bato. Hindi ni amo ning punto diri ni Peter. Diba? Kagamo nang gistit na kon sa Galatia 5:22, usa sa bunga sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo naghatag sa gugma, kalipay ug kalinaw. One of the fruits of the Holy Spirit is joy. Kita tanan mo ingon joy. Kalipay ang bunga sa Espiritu Santo. Sino may Espiritu Santo sa inyo? Ibayaw ko ninyo kamot. May ara magali ka mo Espiritu Santo, pero ang iban, why man? Oh. One of the fruits of the Holy Spirit is joy. Questionan nyo ko galingon, nga di man ko malipayon. Ba si why ko Espiritu Santo? Because one of fruits of the Holy Spirit is joy. Amen? So, dili kini mo ang punto ni Peter na inikadto ninyo sa simbahan, do di na kamo kapatay sa langaw. Yan. You must be open-minded, brothers and sisters. Amen. You must be flexible. Kita may panahon sa serious, may panahon sa gitawag humor. Balansiho na to ng kabuhi. Amo bitaw na nga sulti na kon abi mo lang ining kabuhi bitaw nga hindi hingatawa, sugsugo na lang sa gitawag sa problema. Oh, inang hindi ka malipayon, do suro-surahon ka. Oh. Suro-surahon ka. Kay bulo man ang yawa, nindot surahon niyo. Oh. Oh, nindot surahon ni. Susugon ka sa panahon kung di ka malipayon sa imo pag-alagad. Apita na nga sulti na kon ang gidimon poses,
nga gidala dito sa Cadiz, grabe ang eksperyensya. Abi mo lang nakayo, si Arman lang. Ipatupad kang Arman higda. Dugay, nag-istoryahanay na sila nga duha. Ang buangit ng pawan, laliman kasi na. Meaning, may healing yun ang pagkahingatawa. Kuha ninyo, may healing yun. Alingay nyo tupad. Abi mo lang di na ta magsige hinuktok sa problema. Kaya balo ka naging nga problema, hinuktokan pa nimo. Why po kung nagsulti sa inyo nga magsige ka mo katawa sa problema, inalain na. Balda na ang inyo utok sina. So, let us be balanced. Amen? Kung may katawanan, just katawa. Amen. Kalisod sa kabuhi nga way kalipay, eh. Nakasiling ko, buhi ka na pero patay na. Buhi ka pa pero patay na. Oo, kalisod sa kabuhi nga way kalipay. Oo, to na. Lingyablay nyo tupad. Mabudlayan ka. Oo, lang tawin nyo tupad. But may kalipay ba na? Diba? So, dili ni amo ang punto ni Peter. Ang iya punto dere, ang word nga serious, lain sa iya. Lang taon na ton sa notes na to na. Ingon pa dere. The word serious means is sincere. Willingness of the mind. Dedicated. Devoted. Kung parte sa Diyos sa pag-alagad, ipakita nga seryoso ka. Amen. Seryosoha ang imong commitment. Hindi ka daw dago-dago ang imong commitment. It is part sa imo nga dedication. Ang imo nga gitawag, kabuhi nga Kristohanon, just devote to the Lord. Parehas bala sa kang Cornelio, i-example na to na. Si Cornelio, kay balo magita sa sini nga tao. Ini nga tao, reliyoso ni. Pero ang problema, ang iya pagka-reliyoso, wala na plastar sa matuod nga Diyos. Pero tungod kay insakto ang iyang kasing-kasing, giplastar siya sa Ginoo. Ilang taon na to ang kabuhi ni Cornelio sa buhat sa Kapitulo 10. Ilang taon na to ang kabuhi niya. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. A devout man, and who feared God with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a visions an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed, he was afraid and said, What it is, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now sent men to Joppa and sent for Simon, whose surname is Peter. Sinong matuod diri nga Kristohanon, ibayo iya kamot? Bayaw. Sino nakakita sa inyo angel samtang nga pangamuyo kamo? Si Cornelio kakita. Oh. Kasi ko, Lord, why ka-experience siya sini mga Kristohanon? Why ka-experience siya sini? Why ka-experience siya sini ang Kristohanon nga may Diyos nga nakigsulti sa iya personally? Nga kung sa bagay, ini nga tao, waay na plastar ang iya kabuhi sa matuod nga Diyos. Pero lantawa ang gihimo sa iya sang Ginoo. He is a devout man, meaning grabe siya kareliyoso kayo. Grabe kareliyoso. Hindi lang kay reliyoso ni nga tao ni nga maayo ang dungog sa iya nga panahon. Nga ang iyang manggod pagkareliyoso nakita sa buhat. Ano nga buhat? Matinabangon siya kag mahinatagon sa mga kapos. Abi mo lang usahay, nga hindi magpati sa aton ang tao. Kay ang aton pagkareliyoso sa aton simbahan, way nakita sa buhat. Si Cornelio, ang Dios na mati sa iya. Kay nga, ang iya kabuhi nga reliyoso,
nakita sa buhat. Amo na nga ang Ginoo hindi siya magsugot nga ini nga tao hindi maplastar ang kabuhi. Nangita paagi ang Dios nga maplastar ang kabuhi niya kay may problema sa kang Cornelio mo, gasimba sa Dios. May problema sa kabuhi niya kay nga hindi tinuod nga Dios ang gisimba, pero kita tinuod na nga Dios ang gisimba. Dira na ko na sabtan nga ang isa ka tao kung insakto ang motibo niya. Bisan halin pa siya sa hindi insakto nga reliyon, kuhaon siya sa Diyos. Kag iplastar siya sa insakto. Palakpakan nato ng Ginoo. Kag amo ni ang eksperyensya naton. Giplastar ta sa Diyos sa insakto. Kag dayon, ang iya pagka-dedicated, kag ang iya pagka-devote, nadala niya since sang una niya nga reliyon. Mo gani na nga kita. Lain ang commitment sa mga Buddhist, lain ang commitment sa mga Islam, lain ang commitment sa mga Taoism, kung makonvert sila sa Christianity. Grabe ang ila nga gitawag commitments pag-alagad, manginmatay sila. Kita manggod, ang originated manggod naton, hindi kay naglibak ta, Katoliko. Lantaob lang ang Katoliko. May man makasimba, may man dili. Kuha ninyo? Lantaob lang Katoliko. May lang makahatag, may lang po dili. Lantaob lang Katoliko, kasal, lubong, bunyag. Waay commitment sa sulod. Amo na nga pagka-convert naton sa Kristohanon, ang mindset naton sa pagkakatoliko, ara gyapon. Tinoo dili. Tinoo dili. Tinoo. Ang mindset naton sa pagkakatoliko, ara gyapon. Gani kung kaisa, nagapangamuyo lang ta sa Dios, nagasimba lang ta sa Ginoo, pero ang imo huna-huna, ara gyapon ang picture ni Mary. Oh, ara gani gyapon ang picture sa mga santos nga imo giludhan. Oh, still ang imo mindset nagpabilin ang Katoliko. Kaysa Katoliko sa una, may man musimba, may man dili. Kag nadala na ito na sa aton pagka-convert. Lantaob lang ang mga Islam kung makonvert sa Christianity, grabe sila kasinsiro kay nga amo na ang ilan na matan. Ang mga Hindu, ang mga Buddhist, kung makonvert sila, grabe sila kasinsiro. Kaya nga, amo ning lifestyle nila sa ilang religion. Pero kita, tungod kay ang originity na ton, halinta sa katulo nagliko. Amo na nga, ang commitment po naton, problemado kayo. Kuha ninyo? Palapakan naton ng Ginoo. Ang word nga serious, not jesting or making false pretense, but act in true or genuine. Seryosuha. Inang tinud-anay gyud. Amen. Singa na imo tupad. Tinud-ana ang imo pag-alagad. Seryosuha ang imo pag-alagad. Seryosuha. Amen. Just be serious. So si Apostle Peter, iya diri gihatagan og dakong emphasize. Like say ang Luke sa chapter 23 about sa kang Herod Antipas. Sa pagkabati ni Pilato niini nangutana siya taga Galilea ba kining tawhana og sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus. Kay nakabalita naman siya, may tungod kaniya, ug dugay na siyang naninguha sa pagpakikita kaniya. Nangandoy usab siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Dayon, busa gipangutana ni Herodes siya, bahin sa dagang mga butang, apan wala gayud mitubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari o sa mga magtutudlo sa balaod o mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya o gibiyag-biyay ni Herodes o sa iyang mga sundalo. Gisuluban niya sila gari anong bisti o gipadala balik kang Pilato. Diri naton makita nga si Herodes may handom siya kang Jesus.
Pero pagkakita niya kang Isus, iyagi bugal-bugalan, iyagi biay-biay, hindi siya seryoso. Naninguha ba siya nga makakita kang Isus, pero sa nakita na niya, iya lang giyaga-yagaan si Kristo Isus. Amen. Gibugal-bugalan niya. Sometimes, amo ni ang kabuhi sa Kristohanon, hindi sa seryoso sa iya handom kang Kristo Jesus. No. So si Peter, you must serious your commitment to the Lord. Pakpaka na to ng Ginoo. This verse, may duwa lang kapunto si Peter nga gusto niya ipaabot sa aton. Siling padre, what Apostle Peter explained to us is that we must take seriously of our commitment to the Lord. Amo ning punto diri ni Pedro. Ikadua, nga iya nga gisgutan. We need to be serious what was already spoken in the Word of God. The message, the instructions, the motivations, the corrections, and the warnings from the message of God. Ang pinakadako pag yun naton nga problema amo ni, hindi ta seryoso sa mga mensahe nga aton nabatian. Hindi ta seryoso sa mga pahimangno, sa mga instructions, sa mga motivations nga aton nabatian, hindi ta seryoso. Do dago-dago lang para sa aton ang namati. Galantaw kamo sa akon, do namati lang kamo DYHB. It is a great warning to us nga ang tagsa ka mensahe nga magwa sa baba, you must be serious to hear what was God spoken. The instructions, the warnings. Kung nagtuo, ang naglambot kang bradmaing, hindi tumuuna kung waay warning sa iya kabuhi. Hindi unfair ang Diyos. Before maglambot na sa imo, may warning yun na. Una nga daan katong gihambal siyang asawa diri. Warning na to mo. Warning na to. Amo ito nga balikon na kon ang mga mensahe nga ginahatag na to diri. Hindi lang kay encouragement, hindi lang kay motivations, hindi lang kay guidance, hindi lang kay correction. This is part also as warning sa kabuhi na to. Kaya nga, hindi ta kasiguro ano ang matabo buwas. Kaya kung nakahibalo pa si Brad Maing, just imagine, according pa sa testimony ninyo, halin sang aga maayo pa. Nakasnacks pa. Nakapaniud to pa, nakasnacks pa. Kaya kung kahibalo si Brad Maing amo to, hindi na to mo trabaho eh. Bisan kung si Romeo nakahibalo nga mo to matabo siya, hindi to niya papatrabahoon. Galing, amo nang wali na to, is-surprise circumstances. But before maglambot ang surprise nga circumstances, may warning gina ang Ginoo. Hindi na matabo nga way warning. Hindi unfair ang Dios. Kaya kung maglambot na sa imo nga way warning, abi mo lang, posible nga mamahay nimo ang Dios. Galing kita. Hindi ta seryoso sa aton mga nabatian. Like si karon sa wali naton, ang atong wali naton sang Domingo, di ba ang introduction naton, this is part sa preparations kag readiness, ang gipangayo sa aton sa Ginoo, nga preparahan naton ang aton kabuhi sa tanan nga oras. Amo ni ang aton bagay pamalandungan sa kabuhi. Anong gihambal sa Psalm sa chapter 81 verse 11 to 13 sa New Living Translations? Siling padiri sa Biblia, kung lang taon na ton. But no, my people would not listen. Israel did not want me around. So I let them follow their own stubborn desire, living according to their own ideas. Oh, that my people would listen to me. Oh, that Israel would follow me, walking in my paths. Nanganduy ang Diyos sa iya mga kaanakan, nga mamati sa iya. Singga na imutupad. Naghandom ang Diyos, nga pamation ni mo siya. Lang taon na ton ang gitawag Cebuano nga version sa sini nga passage,
in Psalms 81 verse 11 to 13, siling pa dito sa Cebuano, kung lang taon na ton, ini nga passage sa gistit dito sa Psalms sa chapter 81, siling pa dito, pagkaayo unta, kung mamati pa ang akong katawan. Pagkaayo unta, kung mamati pa ang akong katawan. Galing kay wala. Amo na nga nakastate siya diri, but no, wala. Amen? Silang padriya, pagkaayo kung mamati pa kanako ang akong katawan, pagkaayo unta kung sila mo patuo pa kanako. Amo nang sulti na kung sangway ka pa na-convert, kusog ka mo tuo sa mga patuo-tuo. Kung may gihilantan, imo dayon ipamiriko, kag ang miriko mo ingon, oy, pangita sa itom nga manok. Higti sang mapua. Kusog kayo ta mo patutuo. Kung managata mo siling ang miriko, pangitai ang imong pambutog itom nga baboy. Iharang dito, mangita ka dayon, pero sa nakristuhanon ka, pasalamati ang Diyos, why kagyod gahimo. Amo ng problema. Sang di ka pa Kristohanon, kusog ka mo tuo sa mga patutuo. Pero sa nakristohanon ka, silang ang Ginoo, pasalamati ko ninyo. Pero diin, sa wala pa nakristohanon, kusog ta mangita, itom nga manok, itom nga baboy, para ihawon. Amo ng problema. Sa nakristohano na di naman noon patuo. Problema. Pakpakan na ito ng Ginoo. Si Peter, iyan ni gisulat. Not only to be serious your commitment, the second thing, seryosuha po ang imong nabatian. Parehas bala sa kang Sarah. Si Sarah nga asawa ni Abraham. Di, naggadto dito si Abraham. Mabito na nga sulti na kon, Abraham, he is what a best exhibit sa hospitality kag generosity. Samtang nga naglingkod siya sa kahoy sa Mamre, ang 3 katao muagi lang to. Iya gihawiran kag iya giingnan, hapit sa kamo kag dayon hulat kamo kay ako kamo pakaton. Siling ang iya mga bisita. Buhata dayon kay magulat kami. Gihimo ni Abraham. Way kahibalo si Abraham nga ang nagbisita, Diyos. Diyos ang nagbisita. Sa nabusog na ang Diyos, siling ang Ginoo, diin na ang imo asawa. Siling si Abraham, adto sa iyang tulda, ang Diyos nagambal, sunod tuig, manganak na ang imong asawa. Just imagine that. Pagkabati ni Sarah, ni katawa siya. Manganak pa diay ko. Kay sadto nga panahon, ang edad ni Sarah, ara na sa gitawag 89, kay si Abraham running 99 na siya. Silang siya, manganak pa diay ko. Iya dayon gilantaw ang iyang panit. Uy, manganak pa ko. Ni katawa si Sarah. Hindi siya seryoso sa iyang nabatian. Ang Ginoo, nga nung may katawa ka man. Kadungog ang Ginoo sa katawa ni Sarah. Amo bitaw na nga ginganlan si Isaac, ang iyang anak nga Isaac, because the word Isaac is laughter. Gipakatawa ako sa Dios. Kaya nga, sa pagkabati niya sa sulti sa Dios, may katawa siya. Kaya nga, yes, of course, hindi nakatuhuan nga mga anak siya. Ang Ginoo nagsulti, nga nung may katawa ka man. Si Sarah nagingon, wala ko may katawa, oy, siling ang Ginoo, may katawa ka. Diba? May katawa ka. Inumdumi, inigbalik na ko dire, mga anak ka na. Natuman, wala. Natuman. Kung anong gisulti sa Dios, mahitabo na igsuon ko. Palapakan na to ng Ginoo. Kag amoning examples na ton si Pedro, ang nagsulat sini, nga gisulat niya, akong gilantaw ang 1 Peter kag 2 Peter, ang kalabanan nga sulat ni Peter, experience niya. Kag amoning sa chapter 4 sa verse 7, second Apostle Peter did not take the Lord's warning
seriously. Waay niya giseryoso ang Dios nga nagpahimangno kag nagsulti sa iya. Una, kung lang taon na ton sa sini nga passage. In the upper room, dito sa gitawag ila Holy Eucharist sa upper room, kaya dito to nila gi-celebrate ang balaan nga panihapon. Dito pa lang sa upper room, si Kristo Jesus naghatag na warning sa kang Peter nga i-deny niya si Kristo Jesus. Dito pa lang, nagbuhi na si Kristo Jesus og warning sa kang Pedro nga iya ipanginwala ang Ginoo. Amo to pag kung lang taon na to sa Marcos Kapitulo 14, 30, pagkato sa 31, amon ning gistate dito, mingon si Jesus kang Pedro, timan ikini, sa dili pa mo tugaok ang manok sa makadua, karon gabi una, imo na akong ilimod sa makatulo. 31, apan mipasali gayod si Pedro, bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili gayod ko ikaw ilimod. Nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Pagsulti ni Pedro, di ko mabiya Ginoo, cross my heart. Pero may pulong na. May mensahe na ang Diyos. Pero si Pedro nag-resist, dili ka na. Matabo Ginoo. Muunong ko si imo sa kamatayon. Pagkabati pod sa mga apostolis, ako pod Ginoo. Ako pod Ginoo. Do parehas to sa isa ka istorya nga ang pastor gidiagnose na nga failed ang iya kidney. Siling ang pastor taon, inyo ba gipalangga ang inyong pastor? Bayaw inyo kamot, halos tanan nagbayaw. Palangga ka namon pastor. Siling sang pastor, kung palangga ko ninyo, sino man ang mag-donate sa inyo sing kidney bisan isa lang. Bayaw gyapon ang tanan. Siling sang pastor, hindi man na pwede nga kamutanan kuhaan kidney kag ibutang sa akon. Isa lang ka tawo. Siling sang pastor, amo ning himuon naton. Magkuha ko sa akon buhok nga ubanon kag akon huypon ang matupan sa akon buhok, amo na ang magdunit. Gikuha sa pastor ang buhok kag dayong gihuyop. Inigpalapit na. Aksyon na palapit sa tupat. Wala yun. Namatay ang pastor. Sa ining istorya, grabe ni mo. Oh, grabe ning istorya. Grabe. Oh, grabe ang istorya ni. May mensahe na ang Ginoo. Tani, ang nami sa tukang Pedro, Ginoo, kung mao ka na, unsa may angay na kumbuhaton, nagpaubos na lang tani, galing kita magudusahay, mo parisis maguta, mo patuo maguta, nga bisan may pulong na. Amo gunang problema naton nga Kristo, amo kita na nga sulti na kon, sa aton gitunan, sa aton kongregasyonal, ang Dios naghatag manugbali, pero ang problema kita, garisis maguta, nablang gapakita lang gyapon nga kita maayo, mas maalam pata sa pastor. Oh. Hindi na ta kinanglan tudlo-tudluan, hindi na ta kinanglan gitawag nga paymangnuan kay balo na ta. Ako na gud ni. Oh. Amo ning kabuhi ni Peter. Tani pagkabati niya nagpaubo siya pero naghimo pa magyud isa ka istorya. Ginoo hindi na may tabo. Ang Dios naguto nagambal sa iya. Ang omnipotent kag ang omnipresent nga Dios amo na ang nagambal pero ano balya Ginoo di na matabo. Muunong ko sa imo. Pagkabati pod sa iban nga mga apostolis siling sa dayon. Ang iban nga apostolis. Ako pod tindog dayon sa ako pod. Tindog na sila tanan. Amo nang problema. Ikadua, si Peter gipahimangnoan ni Christ nga sulayon sila sang yawa, labi na si Apostol Pedro. Pero si Pedro naghatag yapon sa iya rason.
Siling pa dito sa Luke 22, 31, 33, siling ni Kristo Jesus. Dito gyapon ni sa apirom na tabo. Ang Lucas 22, 31, 33. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo, gikan sa uhot. Apan nagampo ko alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo ug inigbalik na nimo kanako, kinanglan nga lig-unon mo ang imong kaigsuonan. 33, siling padre sa Biblia. Kulang taon na to. Sa versikulo 33 ka. Silang pa dito, apan si Simon miingon, Ginoo, muunong ako kanimo. Dili ka na mahitabo kanako. Amen. Girisis gyapon niya ang mensahe sa Dios. Silang pa diya, si Pedro mituba, Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa bilangguan man kag sa kamatayon. Do ka nami, pamation, do ka tamis, siling kadayon kung ikaw leader ba, gwapo ni nga membro ni. Oh, muunong sa akon, pero istorya lang gani. Oh, istorya. Ikadua ni, lang taon na ton ang ikatatlo. Dito na sa garden sa Getsemani. Dito sa garden sa Getsemani, si Kristo Jesus nagambal sa ila, pagtukaw ka mo kapag ampo, aron dili ka mo madaog sa panulay. Andam ang Espiritu apan luya ang lawas. Pero, pagbalik sang Ginoo, nano sila? Lingi ang inyo tupad. In the Garden of Gethsemane, Jesus warned them to watch and pray, but they had gone to sleep. Natulog sila. Nga, hindi seryoso ang ila na batian. Hindi seryoso, I mean, ang pulong nga naglambot sila. Hindi sila seryoso. Ila gipalapo sa ilang dalunggan. Kagabi mo lang ang ikaapat, sa magatindog tadya sa presensya sa Ginoo. Anong ikaapat diri? Sheep were supposed to scatter. Then they will meet Jesus later in Galilee after his resurrections. But Peter did not take the Lord's warning seriously. Ang Ginoo manggod, sang wala pa sila dito sa Getsemani, may ara na nakaplastar nga plano ang Dios, because He is a God of providence. He is a God of plans, purpose, and objectives. Naplastar na manggod ni sa Ginoo. Siling pa sa Matthew 26 verse 31 to 33. Unya miingon si Jesus sa mga tinunan, nining gabi una kamong tanan managan og mamiya kanako. Amo na tong insakto. Amen. Amo na to ang prophecy nga sila nagan yun. Mamiya sila. So meaning this it not sounds good para sa mga apostoles. Kaini nga gitawag mensahe ni Kristo Jesus, daw mensahe kini as talking about retreat. Pero ang punto sa Dios para ni sa ilang kaiwan. Kaya kung ila dayon gisunod ang gihambal ni Christ nga managan sila kag mamiya, si Pedro unta way pa nakahimo sing sala nga iya gipanglimod ang Ginoo. Kung nanagan sila kag namiya, way natanay siya dito nagnunot-nunot dito kang Kristo Jesus, hantod nga namakat noon siya. Nga hindi sa seryoso nga namati sa warning Kristo Jesus. Anong hambal diri? Unya miingon si Jesus sa mga tinunan, nining gabi una kamong tanan managan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karniro. This is temporary. Pero siling ni Jesus dayon, apan sa tapos ako mubanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. May plano ang Dios, wala.
Naplastar na ti tanan sa Ginoo. Tapos ako mabanhaw muna ako kaninyo didto sa Galilea, siling pa ni Kristo Jesus. Kagdayon, ano ang sugpon diri kon lang taon na ton sa sining nga passage? Si Pedro mingon kang Jesus, dili gayud ako mo biya kanimo. Bisan pagbiyaan ka sa tanan, didto ang sipyat ni Pedro. Ang Dios na ang naghambal sa iya nga temporary managan kamo, magkatibulaag kamo, pero hinumdumin ninyo, human ko mabanhaw, ang aton rendibo, siling pa sa Dios. Ang aton rendibo, ang place nga diin dira ta magkita, amo ang Galilea. Kuha ninyo? Kung gituman lang sa mga apostoles, wala mahitabo sa ila ang sala sa pagpanglimod. Nga naglambot ni, tungod hindi seryoso si Pedro nga nagdawat sa warning ni Christ. Amo na nga nasulat niya ang 1 Peter chapter 4 verse 7. Amo na nga nahambal niya ang teksto naton sa conventions, gird up the loins of your mind. Nga it take from Luke chapter 12 verse 35, baksig hugot ang inyong mga hawak. Meaning, seryosoha ang inyong commitment sa Diyos. Pakpakan na ito na Ginoo. Karabi nyo lang, ano ang ikaduwa nga truth sa aton gitunan? Kung lang taon na ito sa sining passage. We are His servants. We belong to Him and subject to Him. He has given us works or assignments to do during His absence. Even He is not present physically with us. Lang taoblan ninyo ang passage na to. According pa sa passage, iya gibilin ang iyang sulugoon kag dayon, naglakat siya kag nagtambong sa kumbira. Ang term nga ginhatag dito, inigbalik niya, makaplaga niya ang sulugoon nga nagahulat sa iya. So meaning, parehas aton. We believe nga ang presensya sa Dios ari sa tunga naton. In spiritual essence, but Christ spiritually is not there. Physically, I mean, is not there. Spiritually, Christ is presence, but physically, He is what? Absence. Amo ning nagakatabo sa aton. Balikon ako. Ano kaha ang inyo pagpuyo nga mag-asawa kung si Kristo Jesus ara sa inyo? Physically. Kung si Jesus physically ara sa inyo nga mag-asawa, ano ka ang may tabo sa inyo pagpuyo? Singan ako na imutupad. May away ka ha? Kung si Jesus physically upod ninyo, o i-example na lang naton, kung si Mayor upod ninyo sa inyong balay, ara sa inyong balay, hindi ko magpating, hindi butan ang asawa kag bana. Diba? Mabutan ni siya. It is kung si Christ physically ari sa aton, siyado kanindot sa aton pagpuyo. Bisan ka mo, kung si Jesus physically ari sa simbahan, ako magtuo, hindi pwedeng hindi kaka-absent, kaya ari si Jesus physically sa simbahan mo. Kuha ninyo? Hindi kaka-siling nga unya na kay ari si Jesus physically. Musiling ka, kay congregational naton, ari si Jesus. Anong buhaton ninyo? Singa na mo tupad, anong sa buhaton ninyo? Galing kay tungod physically waay na to nakita ang Dios. Amon na nga kita nga gibilin, singa na imutupad, gibilin ka. Gibilin. Kita nga gibilin, amon na nga nagapinahoy ta. Nga ining hambal sa verse 45, amo gini ang aton sipyat gyud sa kabuhi nga Kristohanon. Apan
Kon kadtong maong sulugon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akon agalon. Dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya musugod siya sa pagpamunal sa kauban niyang mga sulugon nga mga lalaki, babae, ug magpalabig kaon og inom, ug maghubog-hubog siya. Baliko na ton, singgan na imo tupad, gibilin ka sa Diyos. You are God's representative. You are God's representative. Waay ang Diyos physically. Kay wala siya sa aton. But spiritually, He is unseen nga ari sa aton palibot. Amo gani na ang rason, tungod kay waay ta sa may nakita, nagapinahoy ta. Nagapinahoy. Ano kaha ang mahitabo kung si Kristo Jesus physically mutambong sa aton anniversary? Ano ka ang matabo kung si Kristo Jesus mutambong physically sa aton family prayer group? May ara kalainan. Pero tungod kay wala tay nakita, ang aton hunahuna, wala po. Kay nagtuo ta nga dugay pa ta mapatay, dugay pa ang Dios magbalik sa aton kabuhi. Amo ginang pagpati naton ining kumpiyansa lagi nga kabuhi. Kay nagtuo ta nga baskog pa ta. Oh, pareha sa giambal mo ni nga manumbag pagani si Brad Maing sa gitawag sa putaw nga way napiko. Way ta magtuo nga mo sina. Pero kon sa pasalamat sa Diyos nga ang Diyos iya tagibilin sa kalibutan. Itang tanan mo ingon, gibilin ako niya. Balik ko na itong gibilin ko sa Diyos. Kung nakita nga gibilin, magtinadlong ta. Kaya gibilin lang ta sa Ginoo. Balik ko na kung hindi ka seryoso sa sining nga pulong, ang Diyos amo ang magahatag sa imo sing circumstantial guidance aron nga makamata ka nga ang pulong sa Dios dili dago-dago. Let us worship Christ. Hallelujah.